Ladies, mas madali po sa aming makita kung gusto namin kayo. Ang problema, hindi nyo gusto pag pinapakita namin na gusto namin kayo. Women still using their emotions kahit na anuman ang narating nila. What's up mga ropa? Ito buong yung lingkod suplado mo to. Okay, meron akong papapanood sa inyo na tinag ng isa sa mga ropa natin. Alam nyo, kung gusto ka talaga ng lalaki, hindi mo kailangang maghabol. Hindi mo kailangang manghula. Hindi mo kailangan tanungin ang sarili mo kung interesado siya sa'yo, or kung busy lang ba siya talaga, or hindi lang talaga siya seryoso sa'yo, or tatanungin mo pa yung sarili mo, pinapahalagahan kaya niya ako, importante kaya ako sa kanya, or simpleng-simple, may gusto kaya siya sa akin? Kung palagi mo itong tinatanong sa sarili mo at hindi ka sigurado sa ikinikilos niya at sa nararamdaman niya, samahan mo ako at i-discuss natin yung mga points or yung mga tips na pwedeng mga senyales na interesado talaga siya sa'yo. Ayan, welcome back sa aking channel. Ako po muli si Lorelly, ang inyong Ate Lors. Ayan, sa video na ito ay tatalakayin natin o pag-uusapan natin ng kung ano-ano talaga yung malinaw na ginagawa ng mga lalaki, yung talagang totoong interesado sa'yo. Hindi ito tungkol sa basta na lang sinabi or salita-salita lang na interesado ako sa'yo. Siyempre dapat makikita mo yan sa action, sa consistency, at siyempre sa effort. Okay? Sa video na ito ay matutulungan kang i-analyze natin or makilala kung sino talagang ang seryoso sa'yo at sino ang nagsasayang lang ng oras mo. Yung sinasayang lang yung oras mo, hindi naman pala interesado sa'yo. Perfect ito sa mga babaeng gusto ng sagot, ng clarity, ng respeto at ng tunay na pagmamahal. Siyempre, gusto mong makasigurado kung yung nanliligaw sa'yo or yung crush mo or yung lalaki na gusto mo, talagang may gusto sa'yo or talagang interesado sa'yo. Baka naman kasi meron lang siyang ipinapakitang galawan na feeling mo na kaagad interesado sa'yo. So, pero alam nyo, sa totoo lang, kung talagang interesado sa'yo yung lalaki, hindi ka dapat nagkakaroon ng kalituhan, hindi ka dapat na naku-confuse na, at hindi ka dapat may mga tinatanong sa sarili mo kung gusto niya ba ako, interesado ba siya sa akin, kasi kitang-kita ka agad yan kung interesado sa iyo yung lalaki. Yan base sa psychology, sa mga pag-aaral nila at sa mga observation sa human behavior. Talagang pag may gusto sa iyo, ikaw mismong babae, wala ka nang itatanong sa sarili mo na interesado kaya siya sa akin, kasi kapag may doubt na ganon, hindi buo yung nakikita mo o nararamdaman mo na interesado sa iyo yung lalaki. Pero mas maganda nga linawin natin yan, pag-usapan natin yan kung ano ang malinaw na ginagawa ng lalaking talagang interesado sa iyo. Meron tayong 7 malinaw na sign. Pero yung ang number 1 natin, ito yung hindi kanya pinag-iisip kung talagang gusto ka niya. Yun nga sabi ko kanina, kasi kung talagang interesado sa yung lalaki, wala kang doubt, wala kang question. So number 1 yan, hindi kanya pinag-iisip kung talagang gusto ka niya, kasi hindi siya pabago-bago, diba? Hindi siya paasa. Hindi rin siya nagbibigay sa'yo ng mixed signals. Malinaw kung ano talaga yung intention niya sa'yo, consistent siya sa ginagawa niya para sa'yo, at ramdam na ramdam mo yung presence niya. Lalong-lalo na kapag kailangan mo siya. Kasi ang lalaki, kapag may gusto sa'yo, hindi ka pinahuhula, hindi ka pinag-iisip. Okay, bago tayo pumunta sa number 2, explain muna natin or ipaliwanag natin sa mga kababaihan na ito yung mga sinasabi nila na pag gusto ka ng lalaki, madaling malaman. Totoo yun mga ropa, alam natin yun. Madaling makita sa lalaki, lalo na pag sobrang taas ng interest niya sa isang babae. Makikita at makikita ng mga babae yan At hindi mo kaya itago yan. Di ba mga ropa? Alam natin yan. Kaya kadalasan ng mga lalaki nag-over pursue. Talagang ipupursu niya yung babae hanggang sa, alam mo yun, dumating sa point na ilalabang pa niya talaga. Yung tinatawag na labang mga ropa, alam niyo yun? Yung bibigay niya lahat ng oras niya o yung effort niya talaga mararamdaman ng babae. Pero ang tanong, ladies, tanong namin sa inyo, ganun ba talaga ang gusto nyo? Or dapat ganun yung ideal na ginagawa ng lalaki, pero dapat hayaan muna kayong mag-decide kung talagang napipil nyo na gusto nyo yung lalaking dumidiskarte sa inyo.
Ladies, napakadaling malaman kung ang lalaki patay na patay sa inyo. Napakadaling makita kung ang lalaki gustong-gusto ka. Pero ang tanong, gusto nyo ba yun? Kasi sa inyong mga babae, ayaw nyo ng consistency, ayaw nyo ng predictable, ayaw nyo ng certainty pagdating sa attraction or pagdating sa pagdiskarte ng lalaki. Kasi ang gusto nyo, laging nai-stimulate yung emotions nyo. Kaya sorry Ate Lors, hindi po totoo yung sinasabi nyo or binibigay yung tips sa mga kababaihan. Ladies, let's be fucking honest. Ayaw nyo ng predictable, ayaw nyo ng certainty, ayaw nyo ng green flag, ayaw nyo na masyadong sure yung lalaki sa inyo. Dahil nawawalan kayo ng challenge, nawawalan kayo ng gana, kasi predictable siya. Kasi alam nyo na yung iaarte niya. Dahil sa dami-dami ng lalaking gustong makasama kayo, diskartehan kayo, makadate kayo, alam nyo na iisa lang ang diskarte nila. Diba? Kaya, sorry Ate Lors, kung eto man yung pinaka-the best na example na ibibigay ng mga kababaihan para malaman nila kung interesado ang lalaki sa kanila, napakadali kahit walang ganito. Dahil ang lalaki willing magbigay sa inyo ng oras. Kasi nga ang lalaki bihira makapul. Kasi kung talagang eto epektibo or talagang gustong-gusto nyo, walang single na babae ngayon or mababa ang porsyento ng mga babaeng single ngayon. At mababa ang porsyento ng mga lalaking walang girlfriend. Gets? I think mga ropa, sasagutin ko lang mga 3, ha? Kasi 7 yung sinabi niya eh. So, di ko alam kung kaya natin sagutin yung 7 na yun. Pero pipilitin natin. Pero siguro hanggang 4 lang tayo. Or hanggang 3. Tapos, to be continue iba, ha? Okay, yung number 2 natin, may effort siya, hindi lang salita. Natural, dapat may effort. Lalo na kung nanliligaw pa lang yan sa'yo. Or kahit kayo na, or kahit mag-asawa na kayo. So, dapat may effort yan. Hindi lang puro salita na, I miss you, or miss na kita, or sasabihin sa'yo, busy lang ako, or next time na lang. Yung mga ganong mga salita, di ba? Kapag interesado kasi talaga sa'yo yung lalaki, gumagawa yan ng paraan. If there's a will, there's a way. Naglalaan yan ng oras sa'yo. Nag-i-initiate yan ng pagkikita nyo, ng date nyo, di ba? Inaayos niya ang schedule niya para sa'yo. Okay? Nag-a-adjust siya para sa'yo, yung schedule niya, di ba? Ang katotohanan nga niyan, sa psychology, meron ngang kasabihan na effort is the loudest form of interest. Yes. Okay, ulitin ko na naman. Ang lalaki, pag gusto ka, madaling malaman or madaling makita. Ang lalaki, napakabilis ka may love ng lalaki, di ba? Oh, according to the studies, in just less than 2 weeks, pwede na may love ang lalaki sa babae. Pwede na magbigay ng relationship agad-agad. Di ba? In just 2 weeks, kung saan ka na niya gustong dalhin. Basta ang gusto lang ng lalaki, as long as nagre-reciprocate ka. As long as pinapakita mo rin na interesado ka. Kaso ang problema, hindi. Ayaw nyo ng ganun, ladies. Gusto nyo yung naaayon sa nararamdaman nyo. Kaya sino ba totoong magulo rito? Yung lalaki ba o babae? Kaya nga mga ropa, sinasabi ko sa inyo, mahirap makinig sa mga babae nagbibigay ng dating advice or relationship advice. Dahil kahit sila, hindi nila alam kung saan sila nanggagaling talaga. Ang babae, patuloy na ginagamit ang emotions nila or ang feelings nila pag nagdidesisyon sila. Bata pa lang yan, ganun na sila. So kaya mahirap talaga kung susundin lagi natin is yung babaeng nagli-lead base sa emotions niya. Kaya nga, ikaw ang lalaki, andyan ka para i-lead siya, para sabihin sa kanya yung mga pwedeng hindi maganda once na pinairal niya yung nararamdaman niya. Maliwanag? Mga ropa, eto lagi yung tatandaan. And same with ladies. Ladies, mas madaling makakita ng lalaking ipupursige ka, yung lalaki na talagang ibibigay sa yung relationship, yung lalaki na bubuhayin ka at itataguyod ka, kesa sa babae na magiging masunurin sa kanya. Ulitin ko, mas madali or mas may kakayahan pang makakita ang isang babae na lalaki na magtataguyod sa kanya, yung ipupursige siya at aalagaan siya, kumpara sa lalaki na makakita ng babaeng magiging masunurin sa kanya. Dahil karamihan ng babae, especially kumikita, feeling nila hindi dapat sumusunod sa lalaki kung may pera naman sila.
Pero yung ba talaga ang basihan ng relationship? Dahil at the end of the fucking day, women still using their emotions kahit na anuman ang narating nila. Gusto pa rin nilang may ma-feel or gusto nila na laging may nafe-feel. Gets? Hindi pwede na maging kagaya niya yung lalaki. Hindi pwede na siya yung magdesisyon sa relationship. Hindi pwede na porkit may pera siya, wala na siyang pake sa kung anong kayang ibigay ng lalaki. Hindi ganun. Dahil at the end of the day, ulitin ko, gusto niyang may ma-feel. Mas pipiliin niya yung lalaki na talaga magbibigay ng emotional stimulation sa kanya. Gets mga ropa? Ulitin ko, mas madali sa ating makita or madali natin ipakita kung gusto natin ng babae. Ladies, mas madali po sa aming makita kung gusto namin kayo. Ang problema, hindi nyo gusto pag pinapakita namin na gusto namin kayo. Gets? Uulitin ko na naman para tumatakto sa utak ng mga kababaihan. Oo, gusto nyo sa isip nyo na dapat malaman ko na itong lalaki na to gusto ako. Especially pag mataas ang interest nyo sa lalaki. Pero ang problema, ayaw nyo na malaman nyo or ayaw nyo na ipakita ng lalaki na gustong gusto kayo. Gets? Dahil nagbabase kayo sa emotions nyo na pag pinakita ng lalaki yung sobrang interest niya sa inyo or interesado siya sa inyo, nawawalan kayo ng gana at naboboard kayo. Gets? Next. Okay, yung number 3 natin, ginagawan ka niya ng space sa buhay niya. Siyempre, meron kang space sa kanyang mundo. Hindi ka lang sideline at hindi ka lang din option, di ba? Kapag interesado talaga sa iyo yung lalaki, sinasama ka niya sa mundo niya, pinapakilala ka niya sa pamilya niya, pinapakilala ka niya sa kaibigan niya, open ang plano niya for you and for him in the future. Talagang nagpaplano siya para sa future niyo, hindi yung halimbawa magsasabi lang siya ng plano palaging tungkol lang sa kanya. Kapag nakita mo ang plano, isang sign na yon na palagi kang kasama sa future, talagang interesado sa iyo yung lalaki. Tapos, syempre yun nga, hindi ka tinatago. Diba? Kasi kung may puwang ka talaga sa buhay niya, interesado talaga siya sa iyo kasi inilalagay ka niya sa mundo niya. Okay mga ropa, uulitin ko na naman. Kayang magbigay ng lalaki ng relasyon in a short period of time. Okay? Kayang-kaya niya. Pero ang problema, gusto ba ng babae yun? Di ba? According to the studies, hindi basta-basta may in love ang babae agad-agad. At nata-turn off agad ang babae pag pinapakita mo kung gaano mo siya kagusto, ropa. Kaya yung sinasabi niya na pagpaplano na about sa buhay ng isang lalaki, hindi aabot sa ganun kung ang babae laging urong-sulong o hindi niya alam kung gusto niya yung lalaki or nagbabase siya lagi sa emotions niya. Di ba? Kasi kung talagang klaro lagi ang gusto ng babae, hindi na sana aabot sa ghosting, sa pang-block. Kasi kung klaro din ng babae na talagang gusto niya ang isang lalaki, then I don't think na magiging fulfillment sa babae yun. Dahil unang-una, ang babae nanggagaling sa emotions niya. By the way, ladies, sino ba talaga ang pa-hard to get? Di ba? Pa-hard to get ba kaming mga lalaki? Of course not! Pag gusto namin kayo. Lalo na pag nag-open na kayo ng legs, talagang poprotektahan pa namin kayo lalo. Ibibigay na namin yung relationship sa inyo. Dahil ganyan ang mga karamihang lalaki. Ibibigay yung relationship kahit di pa namin kayo kilala. Ganyan kami kasim. Ganyan kami kabilis ma-in love. Pero dahil sa panahon ngayon, kailangan namin maging wais. Tapos may ganyang tips. Di ba? Yung sinasama ka sa buhay mo, yung ginagawan mo ng oras yung babae. Well, ganito mga ropa, meron ako isang ropa. Meron siyang babae hindi diskartehan. Maniniwala ba kayo for 2 years? 2 beses pa lang sila nakita. Pero ang ginagawa niya dito sa babae na to, kinakausap niya lang whenever he feels it. Okay? Dahil yung babae mailap, sobrang ilap. Pero nagre-reciprocate naman. Hindi niya talaga nire-replyan. Pag ano na lang talaga, pag trip na trip niya lang replyan. Tapos meron pa isa. Ganun din. Yung isang babae naman na yun, nakakausap niya daw. Same thing lang din. Nakakausap niya paminsan-minsan. Dahil malapit dun sa pinagtatrabahuhan niya. So ano ibig ko sabihin dito? Yung una, pangalan natin si A1 tsaka si A2. So si A1, ilang beses niya niyayaya, laging nire-reject siya. Sabi ko sa kanya, just be patient. Patingin nga ako ng itsura niyan kung talagang may karapatang umarte ng sobra. Pinakita niya, okay, good, pwede. Sabi kong ganun sa kanya. Kaya naman pala. Sa tingin mo, marami na nililigaw sa kanya?
Well, wala siyang sinasabi, pero dalawa lang yung alam ko. Pero I don't think na lumalabas pa sila. Kasi last labas namin, wala daw siyang nakaka-message. At eto pa, nagka-qualify yung babae sa kanya kasi pinapakita yung social media, pinapakita, wala akong katext, wala. Yun ang sabi sa kanya. Sabi ko din, good. Tapos ngayon, recently, niyaya na naman niya, pero tumanggi. So yung babae, nagpapa-hard to get. So ang sinabi niya kasi, pumunta malapit sa kanya. Doon daw sila mag-date. Kasi ayaw niya na siya yung pupunta doon malapit sa babae kasi nga yun na sinasabi natin, di ba mga ropa? Huwag kayong pupunta na malapit sa babae, hayaan yung babae ang pumunta sa inyo unless talagang close na kayo or talagang may nangyayari na sa inyo or talagang alam nyo na talagang itong babae na to deserve niya na puntahan mo siya, gets? Pero pagdating sa dating, doon nyo malalaman kung ang babae interesado kayo, kung pupuntahan kayo. Maliwanag ba mga ropa? At dapat laging andon yung sexual possibility. At dapat andon yung emotional connection bago kayo makipagkita sa kanya. Maliwanag ba mga ropa? So si A2 naman, ito, kinakausap niya. Pero wala silang message dalawa. Walang kasi hindi niya alam yung number. So recently, nalaman niya yung number, pero ganun pa rin naman, hindi pa rin naman niya mini-message. Kumbaga, sulpot-sulpot lang. As in, wala talagang kwentuhan pagdating sa message. Pero pagdating daw sa personal, nagkakausap sila naman na maayos. At eto na nga, dahil matagal niya na itong kilala, parang sa 3 meeting nila, umabot na sila sa flirting mga ropa. So ando na, nag-uusap na sila about, alam niyo na, sexual access. Pero hindi nila pinag-uusapan na kung magkikita sila magse-sex. Walang ganon mga ropa. Pero yung landian nila based sa sex or based sa kaharutan ng babae or kaharutan ng mga kababaihan or ng mga kalalakihan. Hindi niya binubulgar yung sarili niya. Kumbaga, sumasakay siya dun sa kwento ng babae. So, sabi ko, di sakyan mo lang para at least makita mo kung talagang interesado rin siya. Pagdating sa pakikipag-usap, pwedeng interesado yung babae mga ropa. Hindi porkit ibig sabihin nagpa-flirt na kayo, pwede nang bumuka kayong babae sa inyo. Hindi ganun mga ropa ha. Lagi yung tatandaan ng babae nang gagaling sa emotions niya. Kahit na sabihin mo na bumuka ka na siya sa isang beses, hindi ibig sabihin magiging consistent yung pagbukaka niya sa'yo. Gets? At hindi ibig sabihin nun, hindi ka na niya i-go-ghost. Iba mga babae ngayon mga ropa, mas ruled sila ng emotions kumpara nung una. Di ba? But anyway, mga ropa, ito yung sinasabi ko sa inyo, don't burn the bridge kung alam nyo naman na wala namang ginagawa yung babae. I mean to say is, kung talagang hindi pa naman niya sinasabi na ayaw niya sa inyo o hindi kanya tinapat na ayaw niya sa inyo, hayaan niyo lang. Then find another one or find someone na pwede nyo makadate pa or ma-date pa. Ganun lang mga ropa. Anyway, kukontinue natin yung third yata or fourth. Basta lagi nyo lang tatandaan mga ropa, ang babae lagi nanggagaling sa emotions niya.